Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po natin, mag-umpisa na po tayo, komentuhan po natin. Ito pong balita na nagbigay na raw po ng tulong para po sa disaster relief operation ng Estados Unidos na $1 milyon mga tambay para po sa bagyong Sitino, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Magbibigay ng nasa $1 milyong ang Estados Unidos bilang suporta sa disaster relief operations sa mga naapektuhan ng bagyong Tino. Ayon sa Washington, magpapadala sila ng emergency shelter, logistics services, safe water and sanitation sa mga pinakamatinding tinamaan ng sakuna. Sa pahayag ng US, ang kanilang hakbang ay hindi lamang pagpapakita ng alyansa ng dalawang bansa, kundi simbolo na rin ng malalim at matatag na pagkakaibigan, lalo na sa mga panahon ng pangangailangan. Hindi pa parang napakalit naman po yata para sa isang bansang mayaman at isang bansang talagang pinaka number one, pinakamalakas sa buong mundo, Amerika. At tinuturing tayong kaalyado sa napakatagal na panahon ay tayo kaalyado. Kaalyado tayo ng Amerika. Hindi po ba? At napakarami pong EDCA site po sa ating bansa. Buong napapalibutan na po ang ating bansa ng EDCA site. Hindi po ba? At binigyan pa natin sila ng zero tariff. Binigyan po ni BBM ng zero tariff ang Amerika. Hindi po ba? Wala silang buwis pagka sila po ay magdadala ng produkto sa ating bansa. Pero, pag naman po tayo magdadala ng produkto sa Amerika, 19% po ang buwis natin sa kanila. Hindi po ba lahat ng pabor ay binibigay natin sa Amerika? Nagtataka lang po si Kamanong. Bakit po 1 million lang ang donasyon ng Amerika? Baryang-barya lang po sa Estados Unidos ang $1 million. Pera na po nila yon. Hindi po ba? Napakayaman po na Estados Unidos. Bakit kaya 1 million lang? Hindi kaya ito dahilan dahil sa mismo ang Estados Unidos ay sila rin ay nagsabi sa Pilipinas na grabe ang korupsyon sa Pilipinas, sa ating bansa. Dahil pinangalanan ng Estados Unidos noong nakaraan na tingnan ng gobyerno ang korupsyon, grabing korupsyon doon sa isang ahensya pa lang na yun doon po sa Bureau of Custom. Pinangalanan po ng US yan, grabe ang korupsyon. Hindi kaya dahilan ito, kaya hindi sila nagbibigay ng sobra-sobrang donasyon o malaking donasyon sa ating bansa dahil sa alam ng Amerika na baka makorap lang ang donasyon nila. Hindi po ba tinanggal din nila yung USAID nila sa atin nung nakaraan? Hindi po ba tinanggal din nila yung tulong lalo sa yung aid dun sa education, sa DepEd, tinanggal din ng US? Bakit kaya nangyayari sa ating bansa ito, mga kabayan? Bakit kaya? Dahil sa korupsyon sa leader? Di po ba? Kaya magtataka kasi nagtataka po ako mga tambay. Samantalang yung Amerikano, sila yung sports, yung nasa sports ng mga Amerikano katulad ni LeBron James. Isang ano lang po 'yon, isang athlete nagbibigay po ng napakalaking halaga, hindi bababa sa $250 million. Si Steph Curry, nagbigay po ng $2 million noong nakaraan. Kung hindi po nakakamali si Kamano, kung hindi 1 million o 2 million dollars ang binigay ni Steph Curry na sikat po sa NBA. I think ano po yata yun? Golden State, California yata yun, sa Golden State, hindi ba? Nakita nyo po, player sa Estados Unidos nakapagbibigay ng milyon-milyon. Isang tao, samantalang ito gobyerno, pinipresenta ng buong Estados Unidos ang Amerika. Di ba buong bansa ang tutulong tapos ang matatanggap mo lang relief $1 million.
Hindi po ba nakakahiya, nakakalungkot? Nakakalungkot po para malaman po natin na ganito lang po ang tulong na makukuha natin sa Amerika na talagang ini-idolize ng mga Pilipino at ng gobyerno ngayon na tinuturing na kaalyado. Kaya nga tayo nagpalagay ng isang damukal itong EDCA site para sa sinasabing kalaban natin ng China ayon sa kanila. Di po ba? Kakamping natin ng US, pero pagdating sa pangangailangan at pagdating sa sakuna na sila mismo, nasa kanila na ang perang US dollar. US dollar na nga, nasa inyo, pera nyo na yan. Di po ba? At napakaliit po yan kung tutuusin. Di ba? Halos 60 million pesos. Kung ang palitan po natin ay nasa 60 pesos na. Hindi po ba? Napakaliit po para sa kanila yon. Yung 1 million, napakaliit. Barya lang po sa Amerika yon. Sa laki at yaman ng bansang Amerika, pagka tumulong ka ng 1 million, parang barya lang po yon. Parang nakakahiya sa isang Estados Unidos na kilaki-laking bansa, natutulungan ka lang ng 1 million. Tapos merong mga kababayan mo, player, million din ang dinodonate sa Pilipinas. Hindi po ba? Nakakalungkot lang po mga kabayan na malaman po natin bilang po tayo ay matagal ng kaalyado ng Amerika. Pero sa kabila po ng pinagdadanasan po natin dahil alam po natin na grabe at napakalaking pera ang kailangang gugulin. Sa Cebu pa lang Cebu pa lang. Hindi pa kasama yung ibang lugar na naapektuhan ng matindi pong bagyong si Tino. Hindi po ba? At kailangan po ng malaking tulong, lalong-lalo po para maibalik ulit muli ang mga nasirang bahay. Hindi po ba? Nakita nyo po, kung gaano kaliit ang donasyon ng Amerika, ganun din naman po ang suporta na nakikita natin na ibinibigay po. Ang ibinibigay po ng gobyerno sa mga nasalanta ng bagyong Tino. Hindi po ba magkano lang po ang binigay ng DSWD na plano nila ibigay? 5,000 at 10,000. 5 to 10,000. Nakita nyo po, binabarat po yata ang tulong sa atin. Yung mismong gobyerno natin, hirap na hirap pong tumulong sa atin ng ayos. Pati ba ang kaalyado natin, ay ganito lang po kakarampot ang matatanggap natin tulong. Sana naman dagdagan pa po ng Amerika ang tulong. At hanggat maaari, ay idirekta na po sana. Kung ang Amerika po ay nagdududa dahil kurap ang ating gobyerno, yan po ay kalat na sa buong mundo na ang korupsyon sa ating bansa. Kaya nga bagsak ang ating ekonomiya. Walang pumapasok na malalaking investment o investor dahil nga sa korupsyon. Sana naman po dagdagan pa ng Amerika at idirekta na nila ang tulong mismo sa Cebu at sa mga naapektuhan pa na mga kababayan natin sa Bisaya. Kasama po ang mga Tacloban, hindi po ba, at mga ibang probinsya. Sana dagdagan pa sana ng Amerika, mga kabayan. Nakakalungkot, nakakapiranggot na tulong na ibibigay ng Amerika. Nakakalungkot, parang nagiging history ito. Nagkaroon tayo ng pamahalaan na history sa korupsyon. History na nagkaroon tayo ng kauna-unahang presidente na na-involve at may issue ng pulburon at coke. Hindi po ba? At kauna-unahan din history sa ating bansa na meron tayong ganito kahina yata o weak na leader umano. At ngayon, another history na naman na ang Amerika ay nagbigay lamang ng $1 million na tulong sa Pilipinas sa napakalaking damage o apektado na kailangan ng tulong, mga kababayan. Sa tingin nyo, pagka ganyan po sitwasyon na kurap ang ating bansa, yung mismong Estados Unidos na kakarampot ang binigay sa atin, magbibigay din po ba ng malalaki sa tingin nyo yung mga bansa pag nalaman po nila na ang Estados Unidos ay $1 million lang ang binigay sa Pilipinas na tulong? Di po ba? Pag nalaman nila, ano isipin nila? Kung yung Estados Unidos mismo, maliit lang ang binigay sa bansa mo, kami pa kaya na alam namin na mga magnanakaw kayo riyan, umano? Hindi po ba? Yan po mga kabayan na nakakalungkot po na balita
na ang inaasahan po natin na sinasabing matagal na nating kaibigan at talagang kaalyado at sa panahon ng gipitan ay makakatanggap ka lang sa iyong kaibigan ng kakarampot. Parang pilit na pilit lang po yata, mga kababayan. Sa dami ng binigay mong pakinabang sa kaibigan mo na Amerika, ibinigay mo na halos ang bansa mo, pati ang buwis ay nilibre mo na sila, siniro tariff mo, at ikaw mismo ay magbibigay ng buwis sa kanila ng 19%. Pero sa kabila ng kagipitan, mga kababayan, gurami lang ang ibinigay sa iyong tulong para sa iyong mga kababayan. Yan po mga kababayan na nakakalungkot na balita. Thank you po mga kababayan. Sana gusto po ng ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At syempre po, maingatan po kayo sa lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. At manalangin po tayo mga tambay para po sa ating bansa na matapos na po ang ating paghihirap, lalong-lalo po ang ginagawa pong pahirap sa atin ng mga nagpakademonyong mga politiko na ubod po ng pagnanakaw ang ginawa po sa ating bansa ay mawakasan na po sana ang mga pinaggagawa nila. Thank you po sa mga dasal. At ganoon din po ang dasal po natin sa pamilya Duterte na sila po'y maingatan, mailayo po sa kapahamakan. Ang ating Vice President, ang dating Pangulong Duterte ay madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makalabas na po sa lalong mabilis. At ang dalangin din po natin sa ating buong sambayanan at sa ating mga sarili na tayo rin po'y maingatan. Thank you po mga tambay. Ingat-ingat po tayo. May parating na naman po tayong super typhoon. Ingat-ingat po. Maraming salamat po. Bye-bye.